bawat balita'y ihahatid sa atin. Kung ano ang nasagap namin, gising na ang radyo'y buksan na. Damhin ang iba't ibang balita. Oh, dinggin ang ihahatid namin. Radyo Uno DCW, una sa balita, una sa sambayanan. Radyo Uno DCW, tunay kang maaasahan, hatid sa bisyong totoo. Gising na ang radyo'y buksan na. Damhin ang iba't ibang balita. Oh, dinggin ang ihahatid namin. Radyo Uno DCW, una sa balita, una sa sambayanan. Radyo Uno DCW, Radyo Uno DCW, Radyo Uno DCW. Magandang umaga Pilipinas, ako si Raymond Bugtong. At ako po si Lori Reco. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Dito lang sa Radyo Uno. Radyo Uno. Pangulong Aquino pabor sa Freedom of Information Bill. Itong kinumpriman ni Liberal Party Deputy Spokesman Representative Miro Quimbo ng Marikina City ukol sa nasaling panukalang batas, kaya nakaabot ito sa plenaryo para pagdebatihan at pagbotohan. Ayon kay Representative Quimbo, kung kontra daw ang ating Pangulo ay hindi na umaon sa committee level ang nasaling panukalang batas at hindi na nakarating sa plenaryo ng Kamara. Kaya ay nakalaw mo na marami ang hindi pabor ang Pangulo sa Freedom of Information ay dahil hindi ito sinertipikahan bilang urgent bill ang nasabing panukalang batas. Hindi daw ito ang pruweba na ayaw ng Pangulo sa panukala. Ayon pa kay Representative Quimbo, meron nang inilagay na safeguard sa freedom of information para sa national security matters, kaya wala nang dahilan para mapatagal umano ang nasabing panukala at hindi suportahan ng Pangulo. Magbabalik ang Radyo Uno. Kamusta mga gandang people? Kayo ba ay nakakaranas ng matinding init ng katawan na nagre-resulta sa matinding init ng ulo? Bakit di niyo subukan ang pinakabago at mas pinasarap na buko twist na siguradong mapapatuwis ka sa sarap at mapapakilig ka sa sobrang lamig? Matatagpuan sa mga leading supermarket sa inyong barangay. Bili na! Now na! Radyo Uno. Radyo Uno muling nagbabalik para sa iba pang mga balita. Pista ng Poong Nazareno, mapayapang naidaos. Milyon-milyong deboto ang sumalubong sa Plaza Miranda sa ganap na 1:30 ng umaga matapos abutin ito ng 18 oras galing sa Quirino Grandstand noong Miyerkules. Mahigit kumulang sa 9 milyon ang mga debotong dumalo kumpara noon. Samantala, naitala ng Philippine National Red Cross na may 819 minor injuries at 35 major injuries ang nabigyang lunas. Dahil dumagdag pa ang mga debotong naisumampa sa karwahe ng imahe. Radyo Uno. Sinusuri na ngayon ng PNP kung totoo nga ba na paulat na merong bitbit na bara ng ginto at diamante ang nagkakalaga ng 1 piso ang 13 patay sa shootout sa Atimonan, Quezon. May 18 diamante at 24 na ginto tinatayang nagkakalaga ng 100 milyong piso. Nagmula umano ang source ang radio correspondent na nauna nang dumating sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha pa umano na larawan ng radio correspondent ang isang red suitcase, ngunit hindi ito sinama sa listahan ng mga ebidensya ng pulisya. Dinampot noong Merkules ng pulisya ang 4 na magpipinsang kabilang na isang minor de edad na nasabing pangunahing suspect sa rape slay ng grade 3 pupil noong unang inireport na nawawala noong araw ng Pasko. Nagpuan naman na patay ang bata noong Lunes na Enero 7 sa Dasmariñas City, Cavite.
Kinilala ng mga suspect na sina Ryan De La Cuena, Cesar, Jason Cabain, Nobel Cabain, at isang minor de edad. Kasalukuyan na lang inahanda ng kasong isasampa sa 4 na suspect, samantala nasa state of shock naman ang mga magulang na biktima. Radyo! Radyo 1! 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik ang Radyo 1. Ang hirap talaga maging artista. Time out muna sa camera. Wanna know my secret? Introducing Diamond Facial Wash. Just rub it in your face twice a day and you can see the big change in you. So if you want to have a pimple-free skin like mine, try Diamond Facial Wash and you can shine like a diamond in the sky. Radyo 1 muling nagbabalik para sa iba pang mga balita. Radyo 1! Pangulo Aquino nag-add ng aplikasyon para sa gun exception sa COMELEC. Ito kinumpirma ni COMELEC Commissioner Elias Yusuf, Chairman ng COMELEC Special Committee on Election Gun Ban. Umaga man na dumating sa tanggapan ni Commissioner Yusuf ang aplikasyon para sa baril ng Pangulo Aquino. Ayon Commissioner Yusuf, ang aplikasyon ng Pangulo ay para sa maikli at mahabang armas. Tiniyak ni Commissioner Yusuf na gaya iba pang aplikante para sa gun ban ay daraan ng proseso ng aplikasyon ng Pangulo tulad ng evaluation bago prubahan. Alan Quartelis nag-file ng kasong contempt kontra sa COMELEC. Nagsampa ng kasong contempt sa Korte Suprema ang anak ng Mamamahayag Quartelis Group laban kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes at iba pang commissioner sa COMELEC dahil sa umano'y di pagtupad ng ahensya sa utusan ng Supreme Court. Binigyan din ng alang President Berteni Catalina Housing na insulto ang Supreme Court sa ginawa ni na Chairman Brillantes at Commissioner Rene Sarmiento, Lucianito Tagle, Armando Velasco, Elias Yusuf, Christian Robert Lim, at Maria Gracia Pandacan ang isabi ng utos ng Korte Suprema. Una nang nagpalabas ng status quo order ang Supreme Court na nag-uutos na COMELEC na payagan ng 13 party list representative kasama na dito ang Alan Party List para makiisa sa darating na 2013 elections. Bilinaw ni President Causing na hindi maaaring isabi ng COMELEC ang utos na ito ng Supreme Court. Radyo 1! Tumungo naman tayo sa ating international news. 2 ang napaulat na namatay at 7 iba pa ang nasugatan ng magsalpukan ang Dakar Rally Support Vehicle at isang taxi sa border ng Peru at Chile. Isa sa 2 taxi ang pasalubong na sumalpok sa super vehicle. Bumaliktad naman ang ikalawang cab ng tangkailang driver na iwasan ang banggaan na naganap 10 kilometro mula sa border. Patay ang driver ng isang taxi at isa pang sakay nito. 7 iba pa ang sugatan kabilang na ang 4 na Peruvian. Para naman po sa ating ulat panahon, isang low pressure area na maaaring maging sanhi ng bagong bagyo ang nakataan ng pag-asa. Ito'y maaaring makaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao na hindi pa umano nakakabangon sa epekto ng 2 malalakas na bagyo noong nakaraang buwan. Nagtala rin ng special weather bulletin ng pag-asa para sa Compostela Valley at Davao Oriental para maging alerto at maagang maghanda ang mga residente ng probinsya sa kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkulong at pagkidlat. Pinaalalahanan na rin ang mga residente ng ilang bahagi sa Mindanao dahil sa posibilidad ng flash flood at landslide. Huli na mataan ang low pressure area sa 510 km timog silangan ng Mindanao. Inaasahan namang magiging maulap ang kalangitan ng natitirang bahagi sa Luzon at Visayas, bagaman makakaranas ito ng kaunting pagulan sa darating na Martes at Miyerkules. 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik ang Radyo 1. Radyo 1! Walang music, walang maganda o gwapong artista, walang performance. Yan ang simple. Parang itong gamit ko. Simple Star Soap. Nakakapagpaputi, nakakapagpapakinis, nakakapagpalambot ng balat. Kaya, kung gusto mo maging simple, try Simple Star Soap. At maging simple, pero maganda. Radyo 1! Balita Sports!
Para naman sa ating sports news, tropang Texers lamang ng 2-0 sa finals ng PBA Philippine Cup. Tulad ng Game 1, depensa ang napabagsak sa rain or shine dahilan upang may panalo ng Talking Tex sa score na 89-81 ng Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals. Best of 7 series sa Mall of Asia Arena kagabi. Nagtala ng conference high na 24 points na may kasamang 9 rebounds, 4 assists at 2 steals si Ronidel Del Campo. Para sa Talking Tex, samantalang hindi nakascore sa 4th quarter si JR Kinyahan ng rain or shine. Pero pinangunahan pa rin niya ang kanyang koponan sa score na 16 points. Dalawang panalo na lamang ang kailangan ng Talking Tex upang makamit ang inaasam na kampirato. Para naman sa iba pang sports news, Victoria Nazarenka versus Serena Williams posibleng magharap sa semis ng Australian Open. Sa parehong half ng draw, nagkasama ang defending champion na si Victoria Nazarenka at ang title favorite na si Serena Williams, posibleng magharap sa semifinals ng Australian Open. Matatanda ang ilang beses na tinalo ni Williams sa 11 out of 12 matches si Nazarenka noong isang taon sa Wimbledon at US Open. Samantalang posibleng magkaharap naman sa French Open champion number 2 rank Maria Sharapova si Venus Williams sa 3rd round. Radyo 1. Magandang umaga, Pilipinas! Para naman sa showbiz news, Valentine concert sa Pilipinas na American Idol first runner-up Jessica Sanchez, isado na sa susunod na buwan. Sinabi ng tweet ng singer na may dugong Pinoy tungkol sa ginawa ng paghahanda sa naturang concert. Nag-post din si Jessica sa kanyang Twitter account ng larawan nila ni Colton Dixon na co-finalist niya sa nakaraang season ng American Idol. Si Colton ang magiging guest performer ni Jessica sa kanyang solo concert sa Pilipinas. Excited na nga raw si Jessica sapagkat ang Valentine concert na ito ang magiging kalawang pagtatanghal niya sa bansa matapos ang all-world tour nila noong 2012 kasama ang mga American Idol finalist season 11. Para sa isa pang balitang showbiz, matapos maghandog ng kasayahan sa mga batang may sakit, ang mga fans naman na nakasama ng kapuso actress na si Rian Ramos na iniwan ng kanyang kaarawan kamakailan lamang. Sinabi sa press actress ng kanyang mga tagahanga na may regalong cake at ilan pang personalized items. Maliban dito, ilulunsad din ang fansite ni Rian sa nasabing birthday party. Kung ng actress, blessed daw siya dahil sa patuloy at walang sawang pagsuporta ng kanyang mga tagahanga. Dagdag pa niya, masaya ang kanyang love life sapagkat di pa rin ito tumirang umaamin tungkol sa tunay na mamagitan sa kanila si Casey Montero. Additional pang showbiz news, actress singer Isay Alvarez pinangunahan ng cast ng iconic Filipino musical na Katie. Mapapanood na ito mula January 17 hanggang January 27 sa Cultural Center of the Philippines ng Hala Aurelio Tolentino o Little Theater. Ang musical na ito ay hango sa buhay ni vaudeville queen Katie de la Cruz. Matutunghayan din si Teresa Cruz III, Dulce, Lou Veloso, Gia Magdangal, Trisha Amper Jimenez at Epi Tizon na may kanyang espesyal na pagganap. Mas pinagyan din ito sa tulong ng direksyon ni Nestor Torre, musika ni Ryan Tevia, istorya at libreto ni Jose Javier Reyes. Ang pagganap bilang Katie ay isang balong dream role ni Alvarez. Nag-isa siya sa pinakasikat na performer sa mga jazz clubs ng Estados Unidos at isa sa mga highest paid singer ng bansa noong panahon niya. Bilang isang guro, maraming taon din ang linugod ni Isay sa pagtuturo ng acting at musical theater sa ABS-CBN at GMA. Isa rin siya sa mga original cast ng Miss Saigon sa London. Bilang isa sa pinaka-respetadong talent ng Pilipinas, marami na rin siyang mga nagawang concert at corporate shows dito at maging sa ibang bansa. Sa hari naman ng stage performance, may mga nagawa na rin siyang theater productions kasama ang CCT at Philippine Educational Theater Association o PETA. Ang Katie na musical ay produksyon ng Spotlight Artist Center at ng CCT at isa sa limang original na Filipino musicals. Ginawa ito para mapasaya at ma-entertain ang mga puso ng mga manonood ngayong taong 2013. Radyo 1. At yan po ang mga balitang nakalap namin sa araw na ito. Muli po ninyo kami subaybayan sa susunod na Lunes, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Una sa balita, una sa sambayanan. Lahat ihahatid namin dito sa Radyo 1. Radyo 1.